Gusto mo papicture sa bundok? Kamusta mga tropa? Tuwalits na naman to ng Haliparot TV. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang naging biyahe namin ni Mrs. sa probinsya ng Occidental Mindoro. Tara, samahan nyo kami. Alas 3 ng madaling araw nung nag-ride out kami mula sa bayan ng Binyan patungong Batangas Port. Magbe-birthday si Mrs. at gusto niya raw mapuntahan ang Mindoro ng nakamotor. Mula sa Batangas Port ay nagroro kami patungo sa port ng Abra de Ilog. Montenegro Shipping Lines nga pala yung ferry na nasakyan namin. Kulang-kulang 3 oras din ang biyahe mula sa port ng Batangas papunta sa port ng Abra de Ilog. Pero mabilis lang lilipas yon kasi napakaganda naman ng tanawin. Ang isla ng Mindoro ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Luzon. Ito ang ikapito sa pinakamalalaking isla ng Pilipinas. Nahati rin sa dalawang probinsya ang Mindoro, ang Oriental Mindoro na nasa silangang bahagi ng isla at ang Occidental Mindoro na nasa kanlurang bahagi ng isla. Mula sa port ng Abra de Ilog, magmumotor pa kami ng kulang-kulang 3 oras para marating namin ang bayan ng Sablayan. Napakasarap magmotor dito sa Mindoro. Magaganda yung mga tanawin, nakaka-relax yung mga kabundukan. Maganda rin ang kalsadahan at higit sa lahat, makilan-ngilan lamang yung mga sasakyan na makakasabay mo sa kalsada. Picture, di ba? Kasi nagpa-picture, gusto mo papicture sa bundok? Ngayon ay hindi na ako nagtataka kung bakit maraming motorista ang dumadayo rito para ikutin ang isla o gawin yung tinatawag nilang Mindoro Loop. Hindi Mindoro Loop ang pakay namin ni Mrs. sa Mindoro. Ang pakay naming puntahan ay ang isla na tinatawag nilang Grand Pandan Island na matatagpuan sa bayan ng Sablayan. Ito ang Grand Pandan Island Resort. 15 minuto lamang ang biyahe papunta rito.
Weekdays nung nagpunta kami kaya halos solo namin yung isla. Maganda ang buhangin dito, pino at yung tubig ang linaw. Meron din palang kainan dito sa isla. Para kung sakaling magutom kayo, pwede kayo umorder ng pagkain. Para makapunta dito, kailangan nyo muna pala dumaan sa tourism office ng Sablayan. Doon kayo magpapaschedule. Sila na rin ang bahalang mag-abiso sa bangkero upang ihatid at sunduin kayo sa isla. Binisita rin namin ang Sablayan Prison and Penal Farm o mas kilala sa tawag na kolonya. Opo, ito po ay isang bilangguan. Yung mga produkto po na nakikita ninyo ay gawa mismo ng mga preso or inmates. Sa kabila ng pagiging bilangguan ng mga preso or inmates ay malayang nakakagala dito. Yung iba sa kanila ay meron na rin sariling pamilya dito. Sila na rin mismo nagpapanatili ng kagandahan at kaayusan ng lugar. Wash na po, parola. Magkano po isa? 10 pesos lang. Isa rin ang Sablayan Parola Park na dinarayo dito, kung saan maaari kang mag-zipline mula sa Parola patungo dun sa kabilang isla. Walking kami pababa. Kami dun sa taas. Walking na kami yan. Right. At dahil malapit lang sa Parola, dinaanan na rin namin ang lumang simbahan ng Sablayan. Hanggang dito na lang muna mga tropa. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo para makasama kayo sa mga susunod na biyahe namin ni Mrs. Maraming salamat!